Dominant Protector. Credit to the author. 7,051-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hintayin niyong mag-teleport muna ako palayo, at iiyak na naman kayong lahat. Dahil dyan, sinabi ni Bawang, Guro, bilasan mo at buhayin ang teleportation array. Tingnan natin kung talagang naayos na ito. Terence, bro, bakit hindi natin subukan? Tumingin si Jenny kay Terence, ang mga mata nito ay humihingi ng opinyon niya. Sige, Jenny, pwede ka nang magsimula. Sana maging maayos ang lahat. Tumango si Terence at binigyan si Jenny ng isang nakakapanghikayat na tingin. Naikuyom ni Jenny ang kanyang kamao at iwinasiwas ito, pagkatapos ay agad na sinimulang gamitin ang teknolohiya ng teleportation array. Maayos ang operasyon ng sistema, at ang kombinasyon ng teknolohiya at ng spell ay lubos na magkatugma. Ang buong spell ay nagliwanag ng maliwanag, at sa loob lamang ng 12 segundo, isang pinto ng liwanag na maaaring magpahintulot sa 2 tao na maglakad ng magkatabi. Nagtagumpay ako. Bahagyang sumigaw si Jenny bago sumimangot. May problema. Terence, bro, may mali sa teleportation formation na ito, kaya nitong mag-teleport punta sa 2 destinasyon, pero ang isa sa mga ito ay natakpan ng kabilang panig, tulad ng metal disc mula kanina. Nagkatinginan sina Terence at Dexter, parehong naghihinala na ang naka-off na istasyon ay ang backup na istasyon ng transportasyon. Jenny, kumusta naman ang huling target sa teleportasyon? May problema ba? Tanong ni Terence. Kailangan niyang pumunta sa istasyon ng reserba, pero kailangan muna niyang ayusin ang kanyang katawan para masigurong mabubuhay siya ng maayos, kaya kailangan na lang niyang pumunta sa lambak. Mukhang walang problema sa ngayon. Baka may panganib lang habang nagte-teleport. Medyo naiiba ito sa orihinal, kahit na ayos na namin, hindi pa ito 100% na ibalik. Bahagyang kumunat ang noo ni Jenny, at medyo nag-aalinlangan siya. Terence bro, bakit hindi tayo magsagawa ng ilang pagsusuri pa para masigurong ligtas ito? Nanginig ng ilang beses ang mga tainga ni Bawang. Delikado ba ang teleportasyon? Kung gayon, dapat ko ba itong agawin o hindi? Kung magmadali sila papunta sa teleportation point at may mangyaring hindi maganda, hindi ba sila ang magiging dahilan ng pagkasuhan ni Terence? Nako! Ayokong maging scapegoat ni Terence. Ang hayaan mong ang batang scout na ito ang magdesisyon para sa iyo ang siyang tamang gawin. Napagdesisyonan noon, hanggat maayos sina Terence at ang batang walang hiya, hindi pa huli ang lahat para mag-teleport. Naisip ni Bawang sa sarili at mas lalong naging kumpiyansa. Medyo kinakabahan pa rin siya ngayon dahil gusto niyang siya ang unang gumawa ng hakbang. Hinaplos ni Terence ang kanyang baba at humarap sa lalaki. Chairman Ding, sigurado ka bang ito ang teleportation array papunta sa Azure Sky Valley? Walang problema sa pagtanggap ng panganib, pero sulit naman ang panganib. Kung hindi naman sila pupunta sa Blue Sky Valley o sa isang backup transfer station, kundi sa kung anong patibong o kung ano paman, hindi ba't sayang naman? Kaya kinailangang mag-double check si Terence, hindi siya maaaring maging pabaya. Sa impormasyong natanggap ko, nabanggit na pupunta ang Central sa Azure Sky Valley para mag-imbestiga ng isang bagay, at dito matatagpuan ang bitek na patungo sa Azure Sky Valley. Kaya, isa sa 2 transmission channel ang dapat patungo sa Azure Sky Valley. Nag-isip sandali si Ding, saka tumango at sinabing, ang isa pa ay malamang na isang backup transfer station. Hindi lang natin matiyak kung alin ang sarado. Batang bayaning Linford, maaari ka lang sumugal at tingnan kung saan ka makakapunta. Kung totoo nga ang sinabi ni Chairman Ding, hindi naman talaga masama ang 2 destinasyong ito. Hindi ito maituturing na kawalan kahit saan pa tayo pumunta. Napaawang ang mga labi ni Terence habang dahan-daang naglalakad patungo sa pormasayo ng teleportasyon. Dahil siguradong panalo ito, bakit hindi sumugal? Pero Terence, bro, may panganib pa rin sa pormasyong ito. Natarante si Jenny at hinawakan ang braso ni Terence, maghintay muna tayo ng kaunti, ha? Hintayin mo si Jenny para masigurong walang magiging problema habang nasa proseso ng teleportasyon. Binibininghan, ng may buong paggalang, ang teleportation array na ito ay orihinal na isang bagay na winasak at inabandona ng sentro.
Dahil naayos na ito at sinusubukang pagdugtungin ang dalawang lokasyon ng target, natatakot akong alam na ito ng kabilang panig. Ngumiti si Dexter at sinabi sa isang walang pakialam na tono, kung patigilan pa natin ito ng matagal, malamang na magsasara rin ang other dimensional gateway. Kung gayon, wala na tayong pagkakataong sumugal. Bahagyang natigilan si Jenny. Hindi ito imposible. Sa katunayan, posible talaga. Hindi maganda ang kalagayan ng kapatid na si Terence sa simula pa lang, at kung mawawala sa kanya ang pagkakataong pumunta sa lambak, maaaring mas mapanganib pa ito kaysa sa pag-teleport. Jenny, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Sabi niya. Tinapik ni Terence ang likod ng kamay ni Jenny, inaalo ito, hindi naman sa hindi mo alam ang kakayahan ko. Balewala lang ang kaunting panganib. Kuya Terence. Hindi alam ni Jenny ang sasabihin. Sandali siyang tumigil bago mahinang sinabi, tahimik akong maghihintay dito sa pagbabalik mo. Ha! Mabuti naman. Nakahinga ako ng maluwag na iwan na ang lugar na ito kay Jenny. Tungkol naman sa isla, mababantayan ito ni Bawang. Maaari kang bumalik at tumingin paminsan-minsan. Pinag-isipan ito ni Terence at hindi tumutol. Mahalaga ang wormhole, ngunit hindi rin maaaring mawala ang teleportation formation. Si Jenny lang ang nakaka-react agad sa anumang plano ng Central. Imposibleng mapunta siya sa Azure Sky Valley at matrap doon. Oo, alam ko ang gagawin. Hindi ko hahayaang may sino man mula sa sentro na gumawa ng anumang gulo. Medyo mabigat ang loob ni Jenny, pero nagpakita siya ng relax at kumpiyansang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ganoon kalakas si Jenny, pero marami siyang plano. Terence, bro, bumalik ka agad sa lalong madaling panahon, walang problema. Sigurado ako kapag ginawa mo ang mga bagay-bagay. Tumango si Terence nang nakangiti at kumuha ng storage bag para sa kanya. Narito ang ilang mga kagamitan sa paglilinang. Samantalahin ang pagkakataong ito para maglinang. Bagamat marami kang mga pamamaraan at mga baraha, napakahalaga rin ang sarili mong lakas. Magaling. Tiyak na magsisikap si Jenny para linangin. Kinuha ni Jenny ang storage bag at masiglang tumango. Kapag bumalik si Terence, makakakita na siya ng mas malakas na Jenny. Habang nag-uusap ang dalawa, nagsimulang magpanik si Bawang, anong ginagawa ng batang si Terence na ito? Pumasok ka sa Porma Sion. Mas maaga kang papasok, mas malalaman ko kung patay ka na o hindi. Saka, siya ang magpapasya kung pupunta ba siya o hindi. Mabuti na lang at hindi pinaghintay ng matagal ni Terence si Bawang. Pagkatapos makausap si Jenny, binati niya si Dexter at pumasok sa teleportation formation. Nagliwanag ang Porma Sion ng teleportasyon dahil sa isang maliwanag na liwanag, at nawala ng malay ang lahat. Nawala na si Terence, at kung tungkol sa kung ligtas ba siyang nakadaan sa tunnel, wala silang ideya. Medyo natigilan si Bawang. Ano ang resulta na gusto niyang makita? Si Terence, ang batang walang hiya, ay patay o buhay, at hindi niya alam kung dapat ba siyang manatili o umalis. Guro, ayos lang ba si Boss Terence? Maaari ba naming malaman? Nagkunwari si Bawang na may pakialam kay Terence, dapat ay nasa Azure Sky Valley na siya ngayon, di ba? 7,052. Hindi ko rin alam. Matapos ma-activate ang teleportation, automatikong nag-shutdown ang system. Hindi maisasagawa ang susunod na teleportation sa maikling panahon, at hindi rin masusubaybayan ang proseso ng teleportation at hindi rin makukuha ang resulta ng teleportation. Sumimangot si Jenny, seryoso ang ekspresyon ng mukha. Alinsunod ito sa inaasahan niya, ngunit hindi nito nabawasan ang pag-aalala niya para kay Terence, sana. Maayos lang ang kalagayan ni Terence, kapatid. Gustong umiyak ni Bawang pero wala siyang maiyak. Kung alam lang niya na mangyayari ito, sinubukan na sana niya ngayon pa lang. Kung si Terence ang unang nakakuha ng Purple Mist Evil Lotus, ano ang gagawin ko? Ang tanging magagawa niya ay ipagdasal na sana'y mamatay na sina Terence at ang munting pilyo sa kalagitnaan ng paglilipat. Hindi. Naroon pa rin ang bakas ng espiritual na kamalayan ng munting iyon. Buhay pa noon si Terence, ang batang walang hiya. P*K. Tagumpay ang teleportasyon. Talagang pinagsisihan ni Bawang sa pagkakataong ito. May nakumpirma siyang isang bagay na hindi masigurado ni Jenny gamit ang kanyang Spirit Sense Mark. Hindi niya talaga masabi kung masaya ba siya o malungkot.
Guro, paano kung buhayin natin itong muli at tulungan ko si Boss Terence? May lakas sa bilang, mas mainam kung may katulong. Ngayong alam na ni Bawang na hindi pa patay si Terence, gusto niyang hikayatin si Jenny na buhayin itong muli. Sinabi niya na hindi sila maaaring mag-teleport sa maikling panahon, ngunit hindi ito dapat masyadong matagal. Hindi, naayos na ang teleportation formation na ito, pero hindi ito maaaring gamitin ng madalas. Kakailanganin ito ni Terence para makabalik. Kailangan kong mapanatili ng maayos ang teleportation formation na ito. Hindi nagatubiling tanggihan ni Jenny si Bawang, bago nagutos, Bawang, bumalik ka sa base ng isla at bantayan mo ito. Ito ang utos ng kapatid na si Terence, hindi ka maaaring magkamali. Gusto sanang tumutol ni Bawang, ngunit nang makita niya ang seryoso at istriktong mga mata ni Jenny, agad siyang tumango at sumang-ayon. Matapos gumugol ng napakaraming oras kasama si Jenny, lubos niyang naunawaan ang tila cute na batang babae na ito. Nang maipakita ni Jenny ang ganoong ekspresyon, nangangahulugan ito na wala ng duda. Kung magpapatuloy siya sa pagdaldal, maaaring gamitin lang ni Jenny ang Primordial Spirit Control Hub para harapin siya. Kaya, hindi nang ahas na magsalita si Bawang at umalis sa Half Moon Lake. Pagkatapos ng maikling interlude, lumitaw na si Terence mula sa teleportation formation. Ang pormasayo ng teleportasyon ay nasa isang siwang sa isang bato. Medyo nakatago ang lokasyon nito, at halos imposibleng matagpuan ito ng mga taong hindi nakakaalam. Habang sumisilip palabas ng mga bitek sa mga baging, napagtanto ni Terence na nasa isang kakaibang kagubatan siya. Walang anumang bakas ng buhay sa kagubatang ito. Walang kahit anong land iyan. May mga itim na halaman sa lahat ng dako, puno man o dahon. Walang exception. May mahinang itim na ambon sa lahat ng dako ng kanyang tingin, at puno ito ng lason. Kung hindi lang isang essence spirit si Terence, baka nalason na siya hanggang sa mamatay. Isang normal na tao ang mamamatay agad kung sakaling pumasok sila roon. Nagtataka si Terence, nalipol na kaya ang mga tao ng Central. Bukod sa itim na ambon, nakahanap din si Terence ng isang itim na latian. Mukhang normal lang ang lupa, pero maraming halaman dito. Gayunpaman, may isa o dalawang bula na pumuputok paminsan-minsan, na sapat na para ipakita na ang lupa ay isang walang kalalimang latian na lumalamon sa lahat. Ang pagtapak dito ay hindi magiging kasing mapanganib ng nakalalasong itim na hamog. Sa unang tingin pa lang, alam na niya kung gaano kadelikado ang lugar na ito. Ilan pa bang panganib ang hindi niya nakita? Nagulat si Terence, at hindi niya maiwasang mapaisip kung ito nga ba talaga ang lambak. O isa ba itong patibong na inilagay ng sentro? Gayunpaman, tila hindi tama para kay Central na gumawa ng ganoon kalaking hakbang para mag-set up ng bitag para mahuli siya. Habang iniisip ang paglalarawan ng lambak mula sa water lily, naramdaman ni Terence na marahil ay tama lang na pumunta siya rito. Ang Azure Sky Valley ay isang makamandag na lambak na puno ng makamandag na hamog at lahat ng uri ng makamandag na bagay, na halos kapareho ng kasalukuyang kapaligiran. Ang problema lang ay medyo malaki ang kagubatang ito at hindi mukhang lambak ng lason. Marahil ay mayroong Azure Sky Valley sa isang sulok ng kagubatang ito. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay hanapin ang tamang lokasyon. May plano si Terence at agad niyang pinakawalan ang kanyang spirit sense. May malakas na interference dito, ngunit mas malakas ito kaysa sa nakikita niya. Bagamat hindi tinatabla ng lason ang espiritu ng yuan ni Terence, mahirap siyang maglakad sa lupa. Nagpasya siyang lumipad sa himpapawid bilang isang espiritu ng yuan. Mas madaling gumalaw at obserbahan ang sitwasyon. Sa abot ng kanyang nakikita, maging ito man ay gamit ang kanyang mga mata o ng kanyang espiritual na pandama, tanging isang itim na kagubatan at walang katapusang makamandag na hamog ang naroon. Sa ngayon, hindi pa niya natagpuan ang lambak na kanyang inaasahan. Walang nagawa si Terence kundi mag-iwan ng marka ng spirit sense sa ibaba at dahan-daang lumipad sa isang direksyon, umaasang may mahahanap. Hindi pa siya nakakalayo nang biglang binalitaan siya ng Jade Space. Nabigla si Terence at ang kanyang essence spirit ay kumilos ayon sa kanyang instinct, nag-teleport at umiwas sa isang siksik na kumpol ng mga karayom ng ulan na may spirit sense. Mga nakatagong demonyong matang banal. Nanginig si Terence. Ang pamilyar na ataking ito ang signature skill ng Dark Beast na kumokontrol kay Jared. Hindi niya inaasahan na makikita niya itong muli rito.
Sinundan ni Terence ang direksyon ng pag-atake at natagpuan ang pinagmumulan nito. Isa itong halimaw na parang itim na ardilya, ngunit ang dalawang maliliit nitong mata ay nagniningning sa kakaibang liwanag. Hihihi, hindi ko inaasahan na makakakilala ako ng isang sinaunang espiritu ng tao na makakakilala sa akin. Sayang naman kung mapatay kita. Ngumisi ang itim na ardilya, ang ekspresyon nito ay parang tao. Kasabay nito, malinaw itong nagsalita sa wikang tao, hindi masama ang reaksyon mo. Bakit hindi ka sumuko at maging tagasunod ko? Tatanggapin kita ng may pag-aatubili. Ano sa palagay mo? Sa tingin ko hindi ka ganoon kagaling para maging alipin ko. Ang pagpatay sa iyo ang pinakamabuting desisyon. Malamig na tumawa si Terence. Hindi maganda ang impresyon niya sa mga nakatagong mata ng banal na demonyo. Ang itim na ardilya sa harap niya ay malamang na isang buhay na nilalang na naparasito, hindi ang tunay na katawan ng mga nakatagong mata ng banal na demonyo. Ayaw niyang sayangin ang oras at agad na umatake. Ang banal na sentido Pildores na apoy na vortex. Ito lang ang tanging spiritual sense attack na magagamit ni Terence laban sa mga nakatagong banal na demonyong mata. Hindi nagabawa ang sagi ng kamay na nangaagaw ng kaluluwa at mga katulad nito ang primordial spirit defense ng banal na nakatagong mga mata ng demonyo, kaya nagpadala siya ng 3 spiritual awareness, elixir fire vortexes ng sabay-sabay, na lubusang nakapalibot sa itim na ardilya, na nilalayo na patayin ito sa isang suntok. Hindi na ito ang parehong kumokontrol sa chigawain sa pagkakataong ito, ngunit hindi nabawasan ang intensyong pumatay ni Terence dito. Matapos magpaputok ng 3 consciousness Pillfire Vortex, sinimulan niyang palakihin ang isang super Pillfire missile sa kanyang kamay bilang paghahanda sa huli. Magagamit man ito o hindi, kailangan niyang harangan ang posibleng daanan ng itim na ardilya. Isang matalim na sigaw ang pinakawalan ng itim na ardilya. Ang katawan nito ay parang kidlat, at sa isang iglap, nalampasan nito ang pagkubkob ng 3 espiritual na elixir na mga vortex ng apoy. Bagamat nagtamo ito ng ilang pinsala, nakatakas ito kahit papaano. 7,053. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Ang demonyong mata sa harap niya ay isang maliit na halimaw, ngunit tila mas malakas ito kaysa sa nasa abandonadong lupain. Kung kasing lakas lang ng espiritu ni Terence ngayon sa abandonadong lupain, napatay na sana niya ang malademonyong matang kumokontrol kay Jared. Gayunpaman, ang banal na nakatagong mga matang demonyo sa harap niya ay medyo nahihiya lamang, at naiwasan niya ang pagkubkob ng 3 espiritual na kamalayan na may mga magaan na pinsala. Hindi talaga siya maaaring maliitin. Magaling na bata. Galit na galit talaga ako. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng ganito kalakas na sinaunang espiritu ng tao rito. Kung hindi kita matatalo ng husto, hindi ko maaabot ang pangalan ng banal at nakatagong mga matang demonyo. Ngumisi ng masama ang itim na ardilya pagkatapos magsalita. Sumugod na ito sa tabi ni Terence, at muling bumagsak ang mga karayom ng bagyo. Hindi nangahas si Terence na maging pabaya at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang harapin ang banal na nakatagong mga mata ng demonyo. Sumugod at nagdepensa ang magkabilang panig, at mahirap matukoy kung sino ang nasa kabilang panig. May problema. Paano lumitaw dito ang isang sinaunang espiritu ng tao na tulad mo? Ang itim na ardilya na may malademonyo na mga mata ay umatras pagkaraan ng ilang sandali at huminto sa isang itim na sanga, habang pinaghihinalaan si Terence, ang lugar na ito ay hindi kailanman nagkaroon ng sinaunang espiritu ng tao. Ikaw. Galing ka ba sa labas? Sa puntong ito, biglang sumabog ang 2 maliliit na mata ng itim na ardilya sa nakakagulat na pananibik. Walang pagkakamali. Isa kang sinaunang espiritu na pumasok mula sa labas. Magsalita ka. Paano ka nakapasok? Kumunat ang noo ni Terence, hindi ba't ibig sabihin nito ay wala pa siyang ibang nakilalang iba? Hindi kaya't hindi pa nakapunta rito ang mga tao mula sa Central. O kaya naman ay pumunta na rito ang mga tao sa gitna noon, ngunit napatay sila ng nakal-alasong hamog at latian, kaya hindi sila natuklasan ng mga banal na nakatagong demonyong mata. Ayaw mo bang sabihin sa akin? Wala namang problema. Kapag nakikitungo ako sa mga primordial spirits, hindi ako natatakot sa mga kalaban ko. Walang gaanong pasensya ang itim na ardilya, nainis ito dahil sa mga bulong ni Terence, at napasigaw ito ng kakaiba pagkatapos magsalita.
Bahagyang itinaas ni Terence ang kanyang pagbabantay, iniisip na isa itong uri ng sound attack o isang bagay na maaaring makaapekto sa espiritu. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na masyado niya itong pinag-iisipan. Ang tunog ng pag-iyak ay walang anumang nakakasakit na kapangyarihan, at isa lamang itong senyales. Kasabay ng isang matalim na tili, isang uri ng itim na gagamba na kasing laki ng kamao ang lumitaw mula sa lahat ng direksyon, mabilis na nakapalibot kay Terence. Maging ang latian sa ibaba ay may ganitong uri ng gagamba, at mabilis nilang iginalaw ang kanilang 8 mahahabang binti, gumagalaw na parang hangin sa ibabaw ng latian upang lumapit kay Terence. Gagambang nangangaso ng Diyos sa madilim na gabi. Ang seryosong boses ng kakilakilabot na bagay ay umalangaw-ngaw sa kamalayan ni Terence, isa itong uri ng halimaw na demonyo ng kadiliman. Mahilig itong manghuli at lamunin ang mga sinaunang espiritu. Medyo brutal ito, ngunit hindi ganoon kalakas ang kakayahan nitong magparami. Kung ikukumpara sa mga bangkay na demonyong bubuyog at mga daga na kumakain ng araw, hindi ito ganoon kalakas. Kumaibot ang bibig ni Terence. Nakikipagkompetensya sa kakayahan ng reproduktibong demonyong bubuyog na lumulunok ng araw. Nakakatakot na talagang lumapit kahit kaunti dito. Base sa bilang ng mga gagambang hunter na nasa hating gabi na nagtipon mula sa lahat ng direksyon, mayroong hindi bababa sa 1,000 sa kanila. Tunay ngang hindi ito maihahambing sa daluyong na sumisira sa araw o sa demonyong hornet na bangkay, ngunit isa pa rin itong lubhang nakakatakot na puwersa. Lalo na't mahilig manghuli at lamunin ng mga espiritu ang maliliit na bagay na ito, sila ang natural na kaaway ni Terence sa kasalukuyan niyang kalagayan. Anong kahinaan mo? Takot ka ba sa apoy? Gusto lang malaman ni Terence kung paano sila papatayin, mas makabubuti kung hindi siya gagamit ng masyadong maraming enerhiya, kung hindi ay magiging pabago-bago na naman ang kanyang essence spirit. Ang mga apoy nga ang sumpa ng Midnight God Hunter Spider, lalo na ang mga makamundong espiritual na apoy tulad ng nagyayelong apoy. Pero dapat kang mag-ingat kapag ginagamit mo ito rito. Walang katiyakan na sabi ng nakakatakot na bagay, ang patuloy na paglitaw ng mga nakatagong banal na mata ng demonyo at ng Dark Night God Hunting Spider. Pakiramdam ko ay mas mapanganib ang lugar na ito. Senior Ghost, ang ibig mong sabihin. May iba pang mga darkness magical beast dito. Nanginig ang puso ni Terence. Kung ganoon nga, magiging mahirap ang lahat. Iniisip ng matandang ito na malamang. Siguro ito ang base camp ng mahiwagang halimaw ng kadiliman. Ang hula ng molditang yun ay may dahilan, naintindihan agad ito ni Terence. Halimbawa, ang biglaang pagbabago sa kilos ng mga nakatagong mata ng mga banal na demonyo, na nagtulak kay Terence na pumasok mula sa labas ng mundo, sinusubukan ba niyang hanapin ang teleportation channel para makaalis sa lugar na ito? Hulihin ang batang ito. Mag-ingat ka, huwag mong saktan ang kanyang sinaunang espiritu. Malakas na utos ng malademonyong mga mata, at ang madilim na gabing mga gagambang hunting god ay kumalat, nagbuga ng mga sapot sa pagtatangkang hulihin si Terence ng buhay. Mag-ingat ka. Huwag mong hawakan ang sapot ng gagambang nangangaso ng Diyos sa hating gabi. Ang sapot na ito ay may kapangyarihang pahinay ng kaluluwa. Kung hahawakan mo ito, ang iyong lakas ay lubos na mababawasan, at mahirap garantyahan na makakatakas ka. Mahina ang babala ng sumpaman kay Terence, bilasan mo at umalis ka. Huwag kang makialam sa mga gagambang ito na naghahanap ng mga Diyos sa madilim na gabi. Kung mas marami pang darating na mahiwagang hayop sa kadiliman, hindi tayo makakatakas kahit gustuhin pa natin. Ganoon din ang naisip ni Terence. Dahil lang sa espiritu, hindi siya tinatabla ng pisikal na atake, pero hindi niya maaaring baliwalain ang sapot ng gagamba na nangangaso ng Dark Night God. Kung nakulong siya, baka mahuli talaga siyang buhay. Gayunpaman, imposibleng makatakas siya ngayon. Kumalat ang mahinang itim na liwanag at bumuo ng lambat sa paligid ni Terence. Kahit na ilusyon lamang ang kanyang espiritu, hindi siya makalabas. Senior Ghost, wala na tayong ibang magagawa kundi sunugin ito. Sana gumana talaga ito at hindi makaakit ng ibang dark magical beasts. Habang nagsasalita si Terence, ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagpadala ng isang alon ng nagyayelong apoy. Ang nagyayelong apoy ay bumagsak sa sapot ng gagamba, agad na nagyelo sa itim na sapot at ginawa itong abo. Siyempre naman, kapaki-pakinabang ito.
Ang sapot ng gagamba na nangangaso ng Dark Knight God ay isang natural na pumipigil sa primordial spirit, ngunit napakababa ng resistensya nito sa apoy. Lalo na't nagyayelong apoy, kahit ang ordinaryong apoy na gawa sa pil ay maaaring maging napaka-epektibo. Paliwanag ng sumpaman, huwag mo lang ito ng pansin sa pagbabantay laban sa gagambang nangangaso ng Diyos sa hating gabi. Hindi rin dapat maliitin ang banal at nakatagong mga matang demonyong iyon. Mag-ingat ka na huwag kang matambangin nito. Sagot ni Terence at ang kanyang espiritu ay dumaan sa lagusan, nilisan ang lugar. Muling tumirik ang malademonyong mga mata, nakasunod ng malapit kay Terence. Lumingon din ang mga gagamba, hindi sumusuko sa paghabol. Binuo ni Terence ang kanyang Yuan spirit at ginamit ang kanyang lightning escape technique. Habang kumukurap ang kidlat, mabilis na lumawak ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Bagamat kilala ang mga dark demon beast sa kanilang bilis, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nila at ng lightning escape technique ni Terence. Sa isang iglap, nakatakas si Terence mula sa mga mata ng demonyo at sa Dark Knight God hunting spider, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Dahil sa maikling panahon, nakakita siya ng ilang iba't ibang uri ng maitim na halimaw. Ito ba talaga ang base camp ng Darkness Magical Beast? Kung gayon, bakit hindi pa sila umalis? Kung ang lugar na ito ay talagang ang Azure Sky Valley, mayroon sana kahit isang daanan na bubukas kada 700 taon para makaalis sila. Bakit nila kakailanganin ang halimaw na may itim na baluti para magbukas ng daanan? Tama, naalala ni Terence ang itim na kaskis na halimaw sa abandonadong lupain, malamang dito nito gustong kumonekta. Maaari kayang pagkatapos ng lahat ng ito, ang lugar na ito ay hindi talaga ang Azure Sky Valley. 7,054. May mga hinala si Terence, ngunit hindi niya ito makumpirma. Patuloy na lumipad lamang siya at umasang matagpuan ang mala-purple mist na si Lotes. Masyadong mabilis ang teknik ng pagtakas mula sa kidlat, at nawala sa kanyang pag-iisip si Terence. Hindi sinasadyang nabangga niya ang isang itim na pelikula ng liwanag, ngunit syempre, walang problema bago niya ito nataman, kaya hindi ito napansin ni Terence. Pagkatapos ng banggaan, halos walang nakaharang, at dumiretso si Terence sa liwanag na pelikula ng walang anumang panganib. Isang hanay ng mga nagtatago. Hindi ba natuklasan ng senior ghost ang hanay ng mga nagtatago rito? Medyo nagulat si Terence, naging pabaya siya, pero bakit walang napansin ang Grandmaster na ito? Medyo kakaiba. Mag-ingat ka. Ang tono ng demonyong bagay ay may bahid ng pag-iingat. Nakapagtago ang pormasyong ito mula sa kanya, kaya natural lamang na ito ay isang bagay na lubhang maunlad, ngunit hindi ito kung wala ang bilis ni Terence. Gayunpaman, mas nag-aalala siya sa kung ano ang itinatago ng porma sayon. Casual na sagot ni Terence at maingat na inilabas ang kanyang spirit sense. Ang tanawin sa loob ng formation ay hindi gaanong naiiba sa labas, pawang mga itim na kagubatan, hamog, latian, at iba pa. Ang tanging pagkakaiba ay maaaring ang kuweba sa latian na hindi kalayuan. Hindi naman talaga ito isang kuweba, mukhang isang whirlpool sa latian, pero hindi makita ni Terence ang nasa loob gamit ang kanyang pandama sa espiritu. Hindi imposibleng sabihin na ito ay isang walang hanggang butas. Nanatili si Terence sa kanyang pagbabantay habang naglalakad siya papunta sa gilid ng kuweba. Maingat niyang pinagmasdan ang kuweba habang pinapanatili ang kanyang pagbabantay. Ano ang nasa loob? Hindi ko ito makita ng malinaw, hindi ko ito maramdaman. Mayroon lamang mahina at kakaibang aura na lumalabas mula rito. Pumasok tayo at titingnan natin. Bumukas ang bibig ng kakilakilabot na bagay at tila medyo mausisa. Gayunpaman, sinabi nito, kalimutan mo na yan. Kailangan mong hanapin ang lilang ambon na makasalaan ng Lotes sa lalong madaling panahon. Huwag mong sayangin ang oras mo sa walang kabuluhang lugar na yan. Senior Ghost, paano kung ang lugar na ito ay hindi isang walang kwentang lugar? Tiningnan ni Terence ang black vortex sa lupa, gusto niyang bumaba at tingnan ito. Paano kung naroon sa ibaba ang purple mist na makasalaan ng Lotes? Hindi alam ng malademonyo ang sasabihin, hindi siya sigurado kung lilito ang Lotes sa ganitong lugar, kaya hindi siya maaaring makipagtalo kay Terence. Pag-isipan mong mabuti. Kung may hindi inaasahang mangyari, kaya mo pa rin ba itong tanggapin? Maya-maya, may sinabi ang multo at saka tumahimik. Tumanggaw si Terence at nakapagdesisyon na. Maingat na lumapit ang kanyang espiritu sa itim na whirlpool.
Hindi pa rin nagpapadala ng anumang alarma ang Jade Space, kahit papaano ay sigurado siyang wala namang anumang nakamamatay na panganib. Pagkatapos lamang masipsip ang Essence Spirit sa whirlpool ay saka lamang naramdaman ni Terence ang malakas na puwersang humihila sa kanya. Hindi ito nagdulot ng anumang pinsala sa kanya, kaya hindi siya lumaban at hinayaan na lang siyang hilahin ng puwersa papasok. Nagdilim ang paningin ni Terence nang maramdaman niyang gumagalaw siya sa napakabilis na bilis. Ilang segundo ang lumipas, pakiramdam niya ay nasa ibang espasyo siya, ngunit ang dilim ay lalong lumalalim. Wala siyang makita gamit ang kanyang mga mata. Ibinuko niya ang kanyang pandama sa espiritu, ngunit wala siyang nakita. Lumulutang si Terence sa hangin, hindi nang ahas na gumalaw. Hindi siya na-alerto ng Jade Space, ngunit hindi ibig sabihin noon ay walang panganib. Pinitik ni Terence ang kanyang daliri at nagpakawala ng bola ng apoy. Ang liwanag ay pumutol sa kadiliman at lumipad ng ilang dosenang metro ang layo, lumalabo at naglaho kasabay nito. Ang dilim na ito ay talagang nilalamon ng liwanag. Malakas ang apoy ng pagpipino ni Terence, ngunit agad itong natupok. Gamit ang probe na ito, tila may gumagalaw ng hindi mapakali sa makapal na dilim. Terence, makinig ka sa akin, tingnan natin kung makakabalik tayo sa dinaanan natin. Seryoso ang tono ng kakilakilabot na bagay habang sinasabi nito, parang may hindi tama. Senior Ghost, ano ang nakita mo? Hindi pa rin nakatanggap ng anumang babala si Terence mula sa Jade Space, kaya wala siyang pakialam sa babala ng multo, anong klaseng darkness elemental beast yan. Posible. Hindi ako sigurado. Subukan mong tingnan kung makakalabas ka muna. Patuloy siyang pinipilit ng kakilakilabot na bagay, at medyo bumilis na ang pagsasalita nito. Bilisan mo. Kumurap si Terence, bihirang mangyari ito, pero may emergency. Dahil sa tiwala niya sa multo, tumutol si Terence sa kahilingan ni Wanwan. Hindi niya inisip na mapanganib talaga ito, ngunit lumipad pa rin siya pataas at gustong lumabas sa pasukan. Ngunit sa madilim na kapaligiran, wala na ang tunnel ng whirlpool na pinasukan niya. Lumipad pataas si Terence at tanging isang napakalambot at matigas na lamad lamang ang naramdaman niya. Kahit na nasa essence spirit state pa lang siya, hindi pa rin niya ito kayang daanan. Hindi lang iyon, medyo nanghina ang kanyang espiritu nang mahawakan nito ang malambot na harang, malinaw na isang bagay ito na sumasalungat sa espiritu. Hindi nang ahas si Terence na maging pabaya at tumigil sa pagsubok. Senior Ghost, makumpirma mo ba ito? Ano iyon? Nagtaas ng kanyang bantay si Terence, sinusubukang makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa bagay na ito. Mahirap sabihin. Kung ganoon talaga ang uri ng kadiliman na mahiwagang halimaw, mapapahamak tayo. Natahimik sandali ang kakilakilabot na bagay, saka nagpatuloy, subukan muna nating gamitin ang nagyayelong apoy sa palad. Ibinuka ni Terence ang kanyang palad, at isang apoy na kulay yelo ang lumitaw sa kanyang palad. Dahan-daang kumalat ang malamig na hangin, pinupunit ang isang malungkot na espasyo sa dilim. Tila may sariling buhay ang kadiliman, dahan-dahan ngunit matatag na nagsisimula ng kontra-atake. Unti-unti nitong sinisira ang liwanag ng nagyayelong apoy. Gayunpaman, ang nagyayelong apoy ay isa pa ring espiritual na apoy ng mundo, kung tutuusin. Ang lakas nito ay walang kapantay sa apoy ng alchemy ni Terence. Kahit na lumunin ang liwanag, gagamit ito ng mas maraming liwanag upang lumaban. Ano? Anong nangyayari? Nakaramdam si Terence ng lamig sa kanyang gulugod, hindi pa rin siya binibigyan ng babala ng Jade Space, pero sigurado siyang hindi ito magandang lugar. Mga langgam na lumilipad na mananakmal ng liwanag. Malamang ito ang pugad ng mga langgam na lumilipad na mananakmal ng liwanag. Puno ng pait ang boses ng kakilakilabot na nilalang. Halata na ang resulta ay ang pinakaayaw niyang makita. Mag-ingat ka, huwag mong alertuhan ang lumilipad na kolonya ng langgam na lumalamon ng liwanag. Sa maliit mong katawan ngayon, natatakot akong hindi mo kayang tiisin ang kahit isang suntok mula sa kolonya. Nakakatakot ba ang mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag? Nabigla si Terence. Hindi pa niya naririnig ang tungkol sa lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag noon, ngunit ang bagay na iyon ay napakaseryoso. Hindi ito simple.
Ang mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ay isang napaka-espesyal na pag-iral sa gitna ng mga mahiwagang halimaw ng kadiliman. Para silang mga black hole sa sansinukob, nilalamon ang lahat ng enerhiya, kasama na ang enerhiya ng liwanag. Pagkatapos nilang lumunin ang enerhiya, mahimbing silang matutulog sa kadiliman. Ang kadilimang kanilang nililika ay automatikong lalamunin ang liwanag at lahat ng enerhiya at materya, at gagawin silang kanilang mga sustansya. Mabilis na ipinaliwanag ng malamulto kay Terence ang mga katangian ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. Bago niya sila harapin, kailangan niya nang ipaalam kay Terence ang tungkol sa kanyang kalaban. 7,055. Sa makatuwid, ang mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ay maaari ring lumamon ng mga kaluluwa ng asensya. Kung masasangkot ka sa kanila, maaaring mabilis kang lumunin. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, hinahanap lang niya ang mala-purple mist na si Lotes, paano ito naging isang piging. Mabuti na lang at ang lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ay dapat nasa mahimbing na pagtulog ngayon. Kung hindi, tapos na sana ito, di ba? Senior Ghost, kung gagamitin ko ang nagyayelong apoy ngayon, hindi ba ako makakakuha ng atensyon ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag? Tiningnan ni Terence ang apoy na kulay yelo sa kanyang palad at inisip kung dapat ba niya itong patayin agad. Maaakit nga nito ang atensyon ng mga lumilipad na langgam na kumakain ng liwanag, ngunit wala ka ng ibang pagpipilian ngayon. Sa mga lumilipad na langgam na kumakain ng liwanag, tanging ang apoy ng espiritu ng langit at lupa ang makakapagprotekta sa iyo sa loob ng isang takdang panahon. Walang magawang bamaantong hininga ang malademonyong nilalang. Ang apoy na parang Pildores ngayon ay malamang nakaagaw na ng atensyon ng isang maliit na bilang ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. Kung hindi mo gagamitin ang nagyayelong apoy, maaari kang tambangan anumang oras. Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Kailangan nating humanap ng paraan palabas. Kinalma ni Terence ang sarili at nagsimulang mag-isip ng paraan para makaalis. Posible kayang masunog ng nagyayelong apoy ang lamad sa itaas. Kung may mabubuksan siyang puwang, dapat ay kaya na rin niyang umalis, di ba? Posible, pero maaaring hindi ito maging epektibo sa lalong madaling panahon. Ang pinakamahalagang punto ay kapag sinimula ng sirain ng nagyayelong apoy ang pugad ng lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, ang buong kolonya ay maaalarma. Mahirap sabihin kung mas mabilis kang makakatakas o makakain. Sabi ng malademonyong bagay habang pinagsasama nito ang spirit sense nito kay Terence at pinapagana ang spatial scale. Patong-patong na mga antas ng espasyo ang lumawak, na sa wakas ay nagbigay daan sa dagat ng espiritu ni Terence na iguhit ang kapaligirang kinalalagyan niya. Napakalawak ng buong espasyo, hindi bababa sa 10,000 metro kwadrado. Lumulutang si Terence sa tuktok, mga 50 hanggang 60 metro sa ibabaw ng ilalim. Marahil dahil dito kaya hindi nabahala ang lumilipad na kolonya ng langgam na lumalamon ng liwanag. Ang lupa sa ilalim ay natatakpan ng mga langgam na lumilipad na kasing laki ng kamao at isang parang ng kanilang mga itlog. Sa tinatayang bilang, milyon-milyon ang bilang ng mga langgam na lumilipad na lumalamon ng liwanag, hindi pa kasama ang mga itlog na hindi pa napisa. Kapag napisa na ang lahat ng itlog, malamang naaabot na sa milyon-milyon ang buong kolonya. Namanhid ang anit ni Terence at hindi niya mapigil ang huminga ng malalim. Kung ang ganitong kaliskis ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ay lilito sa mundo, malamang na ang buong mundo ay mahuhulog sa walang hanggang kadiliman. Senior Ghost, bakit hindi natin samantalahin ang katotohanang natutulog pa rin ang kolonya ng lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag at patayin sila ng tuluyan? Kumislap ang mga mata ni Terence sa kalupitan habang kinakalkulan niya kung magagamit niya ang mga super alchemy fire missile para lipulin ang buong kawan ng mga lumilipad na langgam. Kahit medyo malaki ang lugar, may pagkakataon pa rin. Lalo na kung gagamitin niya ang nagyayelong apoy bilang pandagdag dito, tiyak na magiging isang nakamamatay na banta ito sa lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. Gusto mo bang mamatay? Sa sobrang lawak ng lugar, hindi mo ito makontrol ng perpekto. Huwag na nating pag-usapan kung masisiguro mo ba na masasakop mo ang lahat, ang kaguluhan lang sa iyong sinaunang espiritu ay maaaring kumitil sa iyong buhay. Agad na tumutol ang demonyong nilalang.
Napakasama ng kasalukuyang kalagayan ni Terence, at kung gumanti ang isang maliit na bahagi ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, hindi na magkakaroon ng pagkakataong makatakas si Terence. Huwag kang mag-alala. Ang tanging magagawa natin ngayon ay hanapin ang reyna ng mga langgam na lumalamon ng liwanag. Kung makokontrol natin ang reyna, maaaring makatakas tayo sa pugad. Mas madali tayong makatakas kung gayon. Nag-isip sandali ang malademonyo at nagbigay ng mas maaasahang mungkahi. Naisip ni Terence na magandang ideya iyon. Kung hindi ito gagana, maaari niyang patayin ang reyna ng langgam at lumikha ng kaguluhan. Ang problema ay, nasaan ang reyna ng langgam? Bago pa siya makalapit, aatakihin kaya siya ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag na siyang responsable sa pagbabantay. Hindi alam ni Terence kung nasaan ang mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag dahil nararamdaman ng espasyo na hindi sila gumagalaw. Sino ang nakakaalam kung natutulog ba talaga sila o nagkukunwaring natutulog? Ang reyna ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ang siyang nangangitlog, hindi ba? Iisang reyna ba ng langgam ang nangangitlog ng milyon-milyong ito? Ang fertile mo naman. Biglang naisip ni Terence ang tanong na ito habang hinahanap niya ang reyna ng langgam. Hindi niya maiwasang magreklamo, huwag mong sabihin na ang buong kolonya ng langgam ay nagmula sa iisang reyna ng langgam. Wala namang kakaiba roon, di ba? Natural lang sa isang reyna ng langgam na bumuo ng isang buong kolonya. Sumagot ang sumpa na nawala ng masabi si Terence. Kung ganoon nga, magkakagulo ba ang lahat ng lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag kung bibihagan niya ang reyna ng langgam? Hindi, sigurado na ang resultang ito. Hinala ni Terence na kahit papakawalan niya ang reyna ng langgam, magkakaroon pa rin siya ng pagkakataong makatakas. Normal lang naman ang habulin ng buong kolonya ng mga langgam, di ba? Sa kasamaang palad, wala nang ibang paraan ngayon. Pinag-isipan ito ni Terence ng ilang sandali at itinapon ang kaisipang iyon. Nagtuon siya sa paghahanap sa reyna ng langgam. Terence bata, may nakalimutan akong sabihin sa iyo, baka may magagandang bagay sa pugad ng reyna ng lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. Biglang tumawa ang nakakatakot na bagay at misteryosong nagsabi, ang reyna ng langgam ay maglalabas ng isang uri ng itim na likido na namumuo at nagiging kristal. Ito ay tinatawag na kristal ng Diyos ng liwanag. Kahit na tinatawag itong kristal ng Diyos ng liwanag, ito ay isang itim na kristal na walang anumang liwanag. Kaya pa nitong lumunin ang liwanag sa paligid nito. Ano ang silbi ng mga nagliliwanag na kristal na Diyos na ito? Senior Ghost, ang ibig mong sabihin ay gusto mo akong kumuha ng ilang kristal na Diyos na magaan. Hindi masyadong nag-alala si Terence tungkol doon. Ang atensyon niya ay nasa reyna ng langgam pa rin. Anong ibig mong sabihin sa pagkuha ng ilan ng madali? Kahit hindi ito madali, kailangan ko pa rin kumuha. Napakagandang bagay nito. Alam mo ba na ang isang patak ng likidong nagpapatatag ng kaluluwa mula sa Black Sea ay kayang palakasin ang epekto ng kristal ng banal na liwanag ng 12 beses o kahit ilang dosenang beses? Humajijek ang nakakatakot na bagay. Ganoon ba kalakas? Nagulat si Terence, wala namang magandang naidudulot ang kristal na ito ng Light God, di ba? Napakalaking kayamanan yan. Sa ngayon, ang kanyang primordial spirit ay pinapanatili ng likidong nagpapakalat ng kaluluwa ng Black Sea. Kung makukuha niya ang kristal ng Light God, kahit papaano ay magagarantiyan niya na hindi siya mapapahamak ng panandalian. Pero medyo naghinala si Terence, Senior Ghost, huwag mong sabihing dinudukot mo ang reyna ng langgam para sa kristal ng Light God. Bah! Ganoon ba akong klaseng tao? Sabi niya, madali raw. Ang pinakamagandang paraan para makaalis ngayon ay ang dukutin ang reyna ng langgam. Matuwid na nagsalita ang multo at agad na nagmungkahi, malamang na ang reyna ng langgam ay nasa gitna ng itlog. Mag-ingat ka at lumipad palapit para tingnan. Sa gitna ng siksik ang mga itlog ng lumilipad na langgam na kumakain ng liwanag, marami ring lumilipad na langgam na kumakain ng liwanag. Karamihan sa kanila ay mga bantay na nagpoprotekta sa mga itlog ng lumilipad na langgam, habang ang ilan ay mga bagong silang na langgam na kakapista pa lang. Hawak ni Terence ang nagyayelong apoy at dahan-daang lumipad patungo sa gitna ng mga itlog.
Nararamdaman na niya ang balak nitong pumatay, at halata na ang ilan sa mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ay nakatingin sa kanya, nagpaplano ng pag-atake. 7,056. Dahil sa nagyayelong apoy, hindi agad nakapaglansad ng palihim na pag-atake ang mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, ngunit wala ng gaanong oras si Terence. Tutal, nakakuha na siya ng atensyon, at maaaring magising pa ang mas maraming lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. Para sa ganitong uri ng lahi, balewala ang isang maliit na sakripisyo. Alam na alam ito ni Terence, tulad ng mga daga na lumulunok ng araw at mga bubuyog na demonyong bangkay, napakarami nilang tao at wala silang pakialam sa buhay ng isang maliit na bilang ng kanilang kauri. Kahit ano paman, nakarating si Terence sa gitna ng mga itlog pagkalipas ng 10 segundo. Iba talaga ito. May isang maliit na burol na maaaring kung saan naroon ang reyna ng langgam. Nang makalapit si Terence sa burol, nagsimulang dumagundong ang kadiliman sa paligid niya. Agad-agad, daan-daan at libu-libong lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ang pumailan lang sa ere at pinalibutan si Terence mula sa lahat ng direksyon. Ang tanging tunog na naririnig ay ang ugong na nalilikha ng mga pakpak ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. Sigurado na si Terence na nahanap na niya ang tamang lugar. Para protektahan ang reyna ng lumilipad na langgam na kumakain ng liwanag, ang mga lumilipad na langgam na kumakain ng liwanag na nagsisilbing mga gwardya ay nagwala. Ang nagyayelong apoy ay nagliyab ng maliwanag, na bumubuo ng isang pananggalang na patong sa paligid ni Terence. Ang mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag na sumusugod sa kanya ay agad na naging mga blok ng yelo bago naging abo. Gayunpaman, sinamantala ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag na nakasunod sa likuran ang depensa ng kanilang mga kasama upang ilantad ang kanilang matutulis na pangil at mabilis na kinagat ang hindi nakikitang apoy at liwanag. Sa isang kisap mata, ang pananggalang na patong ng nagyayelong apoy ay hamina ng 70 hanggang 80%. Bagamat karamihan sa mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag na lumamon sa nagyayelong apoy ay nasunog at naging abo, ang pagkawalang ito ay hindi nakapagpahinto sa kanila. Sa halip, ito ang nagudyok sa kanila na maging mas baliw pa. Nanlamig ang puso ni Terence. Alam niyang hindi na siya maaaring magtagal pa. Agad siyang naging parang arko ng kidlat at binalot ang sarili sa nagyayelong apoy. Sumugod siya pababa na parang bulalakaw patungo sa burol. Parami ng parami ang lumilipad na mga langgam na lumalamon ng liwanag na nagising mula sa kanilang mahimbing na pagkakatulog, dala ang walang katapusang kadiliman habang sinusubukan nilang pigilan ang pagsulong ni Terence. Kahit gamitin ni Terence ang kanyang teknik sa pagtakas mula sa kidlat, hindi pa rin siya makakalapit sa posisyon ng reyna ng langgam sa sitwasyong ito. Nagngingit-ngit si Terence at nagsimulang bumuo ng super alchemy bomb. Ayaw niyang maalerto ang napakaraming lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag noon, pero ngayong nasa dulo na siya ng linya, wala na siyang pakialam sa laki ng pagsabog. Maaaring tumagal pa ang depensa ng nagyayelong apoy. Isa itong spirit fire, kung tutusin, at kahit na handang magbayad ng malaking halaga ang lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, hindi nito kayang basagin ang depensa ng nagyayelong apoy sa maikling panahon. Nagbigay ito kay Terence ng oras at espasyo para gumalaw. Kung wala siyang katulad ng nagyayelong apoy na kayang labanan ang mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, malamang na hindi magkakaroon ng pagkakataon si Terence na bumuo ng isang super alchemy bomb at malamang ay mapupunit ito ng mga lumilipad na langgam. Hindi, imposibleng magkaroon ng anumang mga piraso. Sa gitna ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, malamang ay wala nang matitira sa isang iglap. Di nagtagal, nabuo ang super alchemy bomb, at hindi na hinintay ni Terence na ma-maximize ang lakas nito bago ito pasabugan. Ang apoy na dulot ng pagsabog ay lumamon sa daan-daang lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, kahanga-hanga ang lapad at lalim nito. Hindi nababalisa ang puso ni Terence, at siya ay kalmadong kalma. Kahit na nilalamon na ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag na hindi apektado ang super alchemy bomb, nagbukas pa rin siya ng puwang. Isang arko ng kidlat ang agad na tumago sa panandaliang puwang na ito.
Isang maliit na bilang ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag na nagtangkang harangan ito ay agad na nagyelo at nasunog ng nagyayelong apoy sa ibabaw ng arko ng kidlat na nabigong makamit ang kanilang ninanais na epekto. Nandito na sila. Sa ilalim ng liwanag ng nagyelong apoy, nakita na ni Terence ang hugis ng burol. Ang itim na bilog na kabibe ay parang kristal sa ilalim ng liwanag ng apoy. Gayunpaman, hindi nito naaaninag ang liwanag. Sa halip, tila bahagya nitong nilalamon ang liwanag. Kung ito ay isang ordinaryong tao, kahit na mayroon silang nagyayelong apoy, hindi nila makikita ang anyo ng kabibe na ito. Sirain mo. Nasa loob ang reyna ng langgam. Sumigaw ang malamulto sa malalim na boses. Ito ay isang kritikal na sandali, at ang tagumpay o pagkabigo ay nakasalalay sa isang galaw na ito. Walang oras si Terence para sumagot at buong lakas niyang iwinaksi ang kanyang kamao, na nakabalot ng yelo at apoy, sa itim na kabibe. Hindi naman sa ayaw gumamit ni Terence ng mas malakas na skill, pero hindi niya alam kung gaano kalakas ang shell nito. Kung aksidente niyang mapatay ang reyna ng langgam sa loob, magiging malaking problema iyon. Sapat na ang ilang libong lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag para mapagod si Terence, kahit ilang daan o 1,000,000 lang. Malamang hindi na niya makikita ang ganoon karami bago siya tuluyang maubos. Ang kamao, na nababalot ng kulay yelong apoy, ay tumama sa itim na shell. Kumalat ang apoy sa lahat ng direksyon, at ang ilan sa mga ito ay direktang nilunok ng shell, habang ang ilan ay nagdulot ng pinsala sa shell. Medyo kinakabahan si Terence, hindi niya alam kung ano ang magiging resulta ng suntok na ito. Handa na siya para sa pangalawang atake. O baka wala ng pangalawang atake. Kung ganoon lang kabilis mapatay ang reyna ng langgam, wala na siyang masasabi. Mas mahalaga ang mabilis na pag-iisip ng paraan para makatakas. Mabuti na lang at hindi gumuho ang itim na balat. Hindi naging madali ang depensa ng reyna ng langgam. Ang init at lamig ng nagyayelong apoy ay lubhang nakakapinsala sa itim na balat. Sa sandaling dumampi ang kamao dito, nagsimula itong magyelo at masunog. Nang iurong ni Terence ang kanyang kamao, nagsimulang mabasag ang itim na balat. Hindi nagatubili si Terence at sinuntok muli ang itim na shell. Bumilis ang mga bitek at nang sumunggab ang mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, ang kanyang kamay ay nakalusot na sa pinakamalaking bitek at nakapasok sa itim na shell. Nagkaroon. Ang kamao ay dumampi sa isang gumagalaw na bagay, at ginamit ni na Terence at ng multo ang kanilang mga kaliskis para makita kung ano ang nangyayari sa loob. Isang lumilipad na langgam na lumalamon ng bahagya na mas malaki ng kaunti kay Terence ang hindi mapakali na gumagalaw sa kanyang katawan. Nakabukas ang palad ni Terence, sapat lang para mahawakan ang leeg nito sa ilalim ng ulo. Sa katunayan, napakalakas ng chi ng reyna ng langgam. Ito ay nasa maagang yugto pa lamang ng nawasak na kaharian ng dagat. Nabigla rin si Terence, ngunit hindi na siya maaaring umatras ngayon. Kailangan niya itong labanan. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling makokontrol ang reyna ng langgam sa isang simpleng paghawak lang. Hindi makapaniwala si Terence. Ganoon lang ka-simple. Pero walang oras si Terence para pag-isipan ito. Hinawakan niya ang leeg ng reyna at hinaila palabas. Nabasag ang itim na bala at ang ilan ay tumama pa sa katawan ng reyna. Malinaw na kahit nasa yugto ng si Rift ang reyna ng lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, siya ay lubos na nanghihina at hindi man lang nakayanan ang kahit isang suntok. Kung gusto mong mamatay, sige lang, ituloy mo ang pag-atake. Itinaas ni Terence ang lumilipad na reyna ng langgam na lumalamon ng liwanag at malamig na sinuyod ang kadiliman sa paligid. Agad na tumigil ang ugong. Ang isang Dark Demon Beast sa ganitong antas ay hindi mas matalino kaysa sa isang tao, kaya naniniwala si Terence na maiintindihan nila ang sinabi niya. Matapos makontrol ang reyna, lahat ng lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ay tumigil sa pag-atake, at si Terence ay nakahinga ng maluwag. 7,057. Mayroon pa ring ilang kristal ng Light God sa itim na shell, ngunit itinago ito ni Terence sa Jade Space habang nag-uusap sila. Hanggat makakatakas siya sa pugad ng langgam na lumalamon ng liwanag, kahit papaano ay makakaani siya ng maraming kristal ng Diyos ng liwanag. Napakagaling, parang wala naman tayong masyadong pinagkaiba.
Itinabi ni Terence ang mga kristal ng Light God at nagsimulang makipagnegosasyon sa lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, hindi ko sinasadyang nakapasok sa teritoryo mo. Wala akong masamang intensyon. Nabihag ko ang reyna mong langgam para sa proteksyon ng sarili. Basta't pakakawalan mo ako, ipinapangako ko na hindi mapapahamak ang reyna mong langgam. Tila hindi naman masyadong natataranta ang reyna ng langgam ng Cargesia ni Terence. Tao, sa tingin mo ba ay kaya mong takutin ang lahi ko sa pamamagitan ng pagbihag sa akin? Isang mahina at pambabaeng boses ang narinig sa tabi ni Terence. Bahagyang inikot ng reyna ang kanyang ulo at tinitigan si Terence gamit ang kanyang malalaki at malamig na mga mata, bagamat iisa lang ang magiging reyna ng langgam sa ating tribo, hindi ibig sabihin na hindi mamamatay ang reyna ng langgam. Kapag namatay ang matandang reyna ng langgam, isang bagong reyna ng langgam ang isisilang. Kaya sinasabi mo na handa kang mamatay para sa lahi mo ng walang pag-aalinlangan. Lumubog ang puso ni Terence, ngunit puno ng paghamak ang kanyang mukha. Kahit ang mga langgam ay naghahangad ng kanilang buhay. Kayong mga lumilipad na langgam na kumakain ng liwanag ay itinuturing na malayong kamag-anak ng mga langgam, tama ba? Isa kayong marangal na reyna ng langgam. Handa ka ba talagang isakripisyo ang iyong sarili? Dapat mong malaman na walang sino man sa inyo ang kailangang mamatay. Dumating nga ang mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ng paalon-alon, walang takot sa kamatayan, ngunit iyon ay upang protektahan ang reyna. Hindi inakala ni Terence na ang reyna ay magiging katulad ng maliliit na pritong iyon. Natahimik sandali ang reyna. Para sa buhay at kamatayan ng kanilang lahi, kaya nitong isakripisyo ang sarili, ngunit gaya ng sinabi ni Terence, kung ang kompromiso ay makapagdudulot ng kapayapaan, hindi na nito kailangang maghangad ng kamatayan. Basta't pakakawalan mo ako, bahala na tayo. Pagkatapos nito, pwede mo na akong patayin para mailabas ang galit mo, ayon sa gusto mo. Naramdaman ni Terence ang pag-alog ng puso ng reyna, kaya nagpatuloy siya, siguro nararamdaman mo na nasaktan kita. Handa ka bang masaktan ako hanggang sa mamatay ka? Kahit papatayin ako ng lahi mo para ipaghiganti ka pagkatapos mong mamatay, ano pa ang saysay kung hindi ka makakita? Nadama ng reyna ng langgam na may katuturan ang sinabi niya. Kailang mamatay ang kasuklam-suklam na taong ito. Gayunpaman, hindi ba't mas magiging masaya kung makikita niya itong mamatay ng sarili niyang mga mata? Reyna langgam, hindi mo ba iniisip na sulit ang kasunduan natin? Sa tingin mo ba ay hindi sulit na gamitin ang buhay mo para ipagpalit ang pagkakataong umalis ako? Nagpatuloy si Terence. Tao, may katuturan ang sinabi mo. Kahit naiintindihan ko na may iba ka pang plano, gaya ng sabi mo, mas mahalaga ang buhay ko kaysa sa iyo, kaya sumasang-ayon ako sa kahilingan mo para sa kalakalan. Mayabang na itinaas ng reyna ng langgam ang kanyang ulo, ngunit mas pinisil ito ni Terence ng kaunti, at hindi niya sinasadyang ibinaba muli ang kanyang ulo. Medyo nagalit siya, walang hiya ka. Kapag tinatrato mo ulit ako ng ganito, wala nang saysay. Ngumisi si Terence, parang matapang ang ugali niya, pero kung matapang man siya, hindi niya iisipin ang kasunduan. Mas naaayon ito sa imahe ng isang malakas na reynang langgam na direktang lumaban hanggang kamatayan matapos pagbantaan ng iba. Dahil pumayag ito sa kasunduan, nangangahulugan lamang ito na takot ito sa kamatayan sa kaibuturan nito. Sige, tumigil ka na. Hayaan mo na akong umalis sa pugad mo. Pakakawalan kita kapag umalis na ako. Ngumiti si Terence at hindi pinansin ang protesta ng reyna. Binuhat niya ito at lumutang sa ere, sabihin mo sa iyong lahi na umatras. Huwag mong isipin na hindi ko sila nakikita. Masyado silang malapit. Lihim na nagalit ang reyna ng langgam, ngunit nang akala nitong makakatakas ito agad at matutugis ang sumpaman na ito, nalunok na lamang nito ang galit nito. Isang mahinang siret ang lumabas sa bibig ng reyna, at ang nakapalibot na mga langgam na lumalamon ng liwanag ay nagsimulang umatras. Nasubaybayan ito ng pandaman ni Terence, at siya ay lubos na nakahinga ng maluwag. Basta't lumayo siya, hindi dapat maging problema para sa kanya na talunin ang paghihiganti ng lumilipad na kolonya ng langgam na lumalamon ng liwanag gamit ang kanyang bilis paglabas niya ng pasilyo. Tara na. Sundan natin ang landas na ito. Malamig na sabi ng reyna.
Habang nagsasalita ito, isang bahagyang kumikinang na daanan ang lumitaw sa hangin. Ang dulo ay ang labasan upang iwanan ang ating karera. Diretso lang. Huwag kang mag-alala, tutuperin ko ang pangako ko. Sabi ni Terence habang lumilipad siya sa tunnel kasama ang reyna ng langgam. Hindi siya nag-aalala na isa itong bitag. Tutal, ang mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ay sapat na malakas para harapin siya nang hindi gumagamit ng ganoong paraan. Gayunpaman, habang hawak ang reyna langgam sa kanyang kamay, kahit mamatay pa siya, kaya niyang hilahin ang reyna langgam bilang unan. Nang walang nakaharang na mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, ang bilis ni Terence ay kasing bilis ng kidlat. Mabilis siyang dumaan sa lagusan at nakarating sa gilid ng pugad ng lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. May maliit na butas na umiikot at nakabukas, sapat ang laki para madaanan ni Terence. Ito ang lugar. Pwede ka nang umalis kung dadaan ka rito. Maaari mo na ba akong pakawalan ngayon? Malamig na tanong ng reyna ng langgam. Hanggat wala ito sa kontrol ni Terence, sumumpa ang reyna ng langgam na uutusan niya ang kanyang mga lumilipad na langgam na lumunin ang taong ito. Nilamon siya ng buhay. Hindi alam ni Terence kung gaano kalalim ang puot ng reyna, pero nahulaan niya iyon. Wala siyang pakialam, basta makaalis siya sa pugad. Reyna ng langgam, hindi pa ako nakakaalis. Bakit ka nagmamadali? Papayagan kitang bumalik agad pagkalabas natin. Napaawang ang mga labi ni Terence. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, sumugod na siya sa umiikot na butas kasama ang reyna ng langgam, hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong makipagtalo. Kung may panganib man, mamamatay silang magkasama. Hindi lumitaw ang inaasahang panganib, at hindi rin nagpanggap ang reyna ng langgam. Madali at masayang dumaan si Terence sa labasan, at biglang lumiwanag ang tanawin sa harap niya. Sige. Medyo lumiwanag lang ng kaunti. Tutal, nababalot pa rin ng itim na hamog ang kapaligiran sa labas. Bagamat hindi ito kasing dilim ng liwanag na lumalamon ng lumilipad na pugad ng langgam, naapektuhan pa rin nito ang paningin ng isang tao. Sapat na ba yan? Ano pa bang mga pandaraya ang nasa isip mo? Nilunok ng reyna ng langgam ang kanyang galit at sinabi ng may puot, ngayong sigurado ka nang hindi ako nagsisinungaling sa iyo, mayroon ka pa bang ibang dahilan? Hindi ko ginawa. Paano naman magkakaroon ng dahilan? Noon pa man ay isa akong lalaking tumutupad sa aking salita. Kapag sinabi kong pakakawalan kita, tiyak na pakakawalan din kita. Kalimutan mo na yan, pwede ka nang bumalik. Nagkibit-balikat si Terence at inihagis ito sa tunnel. Hoy, tinupad ko na ang pangako ko at pinakawalan na kita. Kung gusto mo pa rin akong harapin ngayon, bilasan mo. Dahil doon, bumuo si Terence ng dalawa pang super alchemy fire missiles at inihagis ang mga ito bago pa man makareact ang reyna. Kahit na hindi kayang lipulin ng dalawang super alchemy fire missile na ito ang lahat ng lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, ang butas na nilikha nila ay walang magiging problema sa pagpapabagal sa paghabol ng kabilang panig. Ang atake ni Terence ay hindi nakatutok sa reyna ng langgam, kundi sa lagusan, na sumire sa dati ng hindi matatag na lagusan. 7,058. Nakahinga ng maluwag si Terence, at pinabagal ang paghabol sa mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. Matapos ang ilang pag-iisip, naghanda si Terence para umalis. Hindi madaling harapin ang mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. Kailangan niyang tumakbo ng malayo hanggat maaari ngayon. Kung hihintayin niya ang paglabas ng mga ito, mahirap sabihin kung makakatakas siya. Hindi pwede. Makakaalis ka ba rito? Akmang tatakbo na sana si Terence nang bigla siyang makakita ng isa pang lagusan sa harap niya. Nagkukumpulan palabas ng lagusan ang mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, kasunod ang makapal na kadiliman. Dalawang super alchemy bomb ang agad na nabuo, at naramdaman ni Terence na kaya pa rin niyang iligtas ang sarili. Hanggat sinira niya ang tunnel sa lalong madaling panahon, ang ilang dosina o kahit 100 lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ay hindi magiging malaking banta. Gayunpaman, bago pa magamit ang super peel firebomb ni Terence, dalawa pang tunnel ang lumitaw sa kaliwa at kanan niya. Halos agad na lumitaw ang hindi mabilang na lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, sumugod kay Terence na parang buhawi.
May mga nagwawala at lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag sa lahat ng dako. Nasaan yung espiritu ni Yuan si Terence, pero pakiramdam niya ay namamanhid pa rin ang kanyang anit. Pinagsama niya ang dalawang wala pang kwentang super alchemy bomb, walang pakialam sa magiging epekto nito, tumalikod siya at tumakbo. Kumislap ang mga arko ng kidlat at agad na umalis sa saklaw ng pagsabog. Sa sandaling umalis si Terence, ang liwanag at init mula sa pagsabog ay nilamon ng kadiliman na parang hindi ito naroon kailanman. Nagsimulang kumalat ang walang hanggang kadiliman, kasunod ang kumikislap na arko ng kidlat. Hindi man lang bumagal ang bilis nito. Napakamot ng ulo si Terence. Hindi ba't nahuli niya lang ang reyna ng langgam saglit? Bakit niya ito pinakawalan? Kailangan ba siyang habulin ng walang humpay? Sa kasamaang palad, hindi niya nagawang makipag-usap sa mga nagwawala at lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. Ang tanging nagawa niya lang ay patuloy na paganahin ang kanyang lightning escape technique at makatakas gamit ang lahat ng kanyang lakas. Maya-maya, biglang naramdaman ni Terence na parang umiikot siya sa isang partikular na lugar, hindi naman talaga siya ganoon kalayo, at ang ebidensya ay ang lumilipad na buntot ng langgam na lumalamon ng liwanag sa harap niya. Kung patuloy siyang bibilisan, makakalusot si Terence sa mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. Bukod pa rito, ang dilim ay lalong sumisikip. Malamang na pagkatapos ng ilang kurap, mawawala ng liwanag ang buong mundo. Kapag nangyari iyon, ang lugar na ito ay magiging pugad muli ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. Mag-all out. Nagngingit-ngit si Terence at pinaputok ang super alchemy fire missile sa likod ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. Sinundan din ng nagyayelong apoy ang isang malakas na pagsabog. Sinunog ng kulay yelong apoy ang malaking bahagi ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, ngunit mas marami pa sa kanila ang nagmula sa lahat ng direksyon, nakapalibot kay Terence. Walang magawa, tanging ang paggamit ni Terence ng mga super alchemy bomb at nagyayelong apoy ang nagawa niya para lumikha ng impyernong apoy para pigilan ang mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag na lumapit at protektahan ang sarili mula sa pagkalamon. Ang tanging pag-asa ngayon ay ang lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ay ayaw magdusa ng labis na kawalan at kusang aalis. Pero ang ganitong uri ng pag-asa ay mas maituturing na isang labis na pag-asa. Dahil sa kawalan ng takot ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, hindi sila titigil hanggat hindi nila napapatay si Terence. Sa pagkakataong ito, tapos na talaga siya. Ngumiti ng mapait si Terence habang ipinagtatanggol ang sarili. Pumunta siya rito para hanapin ang lilang ambon na makasalaan ng lotes, ngunit wala man lang siyang nakitang kahit isang hibla nito bago siya kinain ng hindi maipaliwanag ng mga lumilipad na langgam na ito na lumalamon ng liwanag. Napakasama ng kapalaran. Anong nangyayari? Akala ni Terence ay patay na siya, ngunit bigla niyang napagtanto na hindi na nilalamon ang apoy ng super pill firebomb. Sa pinakadulo, ang mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ay nasa kaguluhan pa rin. Kung hindi ako nagkakamali, malamang ay swerte ka. Ang nakakatakot na bagay ay nagsabi ng may pag-aalinlangan, ang kolonya ng lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ay nasa kaguluhan. Ang pinakamalaking posibilidad ay patay na ang reyna. Paano namatay ang reyna ng langgam? Posible kayang pinatay ko siya sa lagusan. Natigilan si Terence. Hindi siya makapaniwala. Ang unang pag-atake ay para lamang sirain ang lagusan. Hindi ang reyna ng langgam ang target. Kayang napakaswerte niya kaya naapektuhan ang reyna ng langgam nang masira ang daanan. Malamang na pagkatapos mamatay ng reyna ng langgam, hindi alam ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ang tungkol dito noong una at inatake ka na lang nila ayon sa kanilang inertia. Ngayon, malamang na kumalat na ang balita, kaya nagkagulo ang mga langgam. Habang tumatagal, lalo itong nagiging makatuwiran habang sinasabi ng multo. Kakaiba ang pagkakitawa nito at sinabing, napakaswerte mo talaga, bata. Napakadali mong mapatay ang reyna ng langgam. Senior Ghost, mabuti bang patayin ang reyna ng langgam? Hinahabol ka na ng mga langgam, at ngayon mas determinado ka pang lumaban hanggang kamatayan, di ba? Kumaibot ang mga labi ni Terence, iniisip na mas mabuting mag-isip ng paraan para makatakas. Dapat ay makatakas tayo sa gitna ng kaguluhan, di ba?
Hindi ko lang alam kung saan ako tatakbo. Habang nagsasalita siya, napansin ng pandaman ni Terence na ang kaguluhan sa liwanag na lumalamon ng mga lumilipad na langgam ay lumala. Para maging mas tumpak, ang mga langgam ay nagsisimulang maglaban-laban, nag-aatake sa isa't isa. Anong nangyayari? Bakit nila sinasaktan ang sarili nila? Sumuko na rin si Terence sa pag-iisip na tumakas, huwag mong sabihin na ang mga lumilipad na langgam na kumakain ng liwanag ay kailangang magpakamatay para mailibing kasama ng reyna ng langgam. Kung alam lang niya na magkakaroon ito ng ganoong epekto, pinatay na sana niya ang reyna ng langgam sa pugad. Bakit pa siya mag-aabala sa pagdukot? Ha. Ang laki ng butas ng utak mo. Gusto mo talagang mailibing kasama niya. Tumawa ng ilang beses ang kakilakilabot na nilalang at nasa napakagandang kalooban. Kung tama ang hula ng matandang ito, ang mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ay lumilikha ng isang bagong reyna ng langgam. Kung wala ang reyna, mawawala ang pinuno at ubod ng buong kolonya. Kaya naman, agad nilang gugustuhing manganak ng bagong reyna. Ang paraan para manganak ng bagong reyna ay sa pamamagitan ng paglalamunan ng kolonya ang isa't isa at sa huli ay magbabago, gamit ang isang buong angkan para pakainin ang reyna. Akala ng matandang amo na ito na ang ganitong uri ng bagay ay kailangan pang maghintay hanggang sa matapos mapatay ang isang kalaban na tulad mo, pero hindi ko inaasahan na ang mga langgam ay hindi na makapaghintay pa at nagsimula na sa proseso ng paglalamunan ang isa't isa. Dahil sa paliwanag, sa wakas ay naunawaan ni Terence ang nangyari sa mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. Medyo nawalan siya ng malay. Akala niya ay napakamalas niya, pero hindi niya inaasahan na babalik pala ng ganito kaganda ang swerte niya. Hindi niya talaga alam ang sasabihin. Nako, hindi ba't biro lang para sa mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag na direktang iniwan siya, ang matinding kaaway na pumatay sa reyna ng langgam, o hindi siya pinansin. Maaari niya sanang mapatay ito kung mas nagsikap pa siya. Siguro natatakot sila na kung patuloy kanilang aatakihin, magdudulot sila ng napakaraming pagkalugi sa kolonya ng langgam, at sa huli, hindi sapat ang mga ito para manganak ng mga bagong reyna ng langgam. Tutal, mas marami pang mga hindi pa napipisa na itlog sa pugad ng langgam. May makatwirang hula ang sumpaman, at sumang-ayon naman si Terence. Senior Ghost, bakit hindi tayo gumawa ng isang malaking bagay? Paano kung samantalahin natin ang pagkakataong ito para lipulin ang mga lumilipad na langgam na kumakain ng liwanag kapag halos tapos na ang kanilang panloob na labanan? Hinimas ni Terence ang kanyang baba, malalim ang iniisip. 7,050. Iniisip pa rin ni Terence kung paano makakatakas, ngunit ngayon ay nagbago na ang sitwasyon. Naghahanap siya ng pagkakataon para patayin ang mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. Magandang ideya. Subukan mo kung gusto mong mamatay. Hindi man lang tinangkang itago ng Molditang iyon ang pangungutya nito, walang problema kung makakalaban mo ang mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, pero sigurado ka bang hindi ka mapapalibutan ng iba pang mga dark magical beast? Para maging eksakto, ngayong nakaalis na sila sa pugad ng lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, may posibilidad ngang lumitaw ang iba pang mga dark beast sa paligid, tulad ng mga nakatagong demonyong mata at mga gagambang iyon. Bagamat nakakuha na siya ng ilang light god crystals at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kondisyon ng kanyang primordial spirit sa ngayon, ang paggawa nito ay talagang magiging lubhang mapanganib. Gayunpaman, ang pagkakataong lipulin ang buong kolonya ng lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ay hindi dumarating araw-araw. Kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, malamang na hindi siya magkakaroon ng ganito kagandang pagkakataon sa hinaharap. Nagatubili si Terence at nagpas siyang sumuko na sa nakakaakit na ideya. Hindi mabilis na kinakain ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ang isa't isa, at hindi niya alam kung gaano katagal bago lumitaw ang isang bagong reyna ng langgam. Wala siyang oras na sayangin. Habang tumatagal siya rito, mas mataas ang posibilidad na mapalibutan siya ng iba pang maitim na halimaw. Napagdesisyonan niyang lisanin ang lugar na ito ngayon din. Nang makapagdesisyon na siya, isang sinag ng liwanag ang biglang sumilay sa madilim na kalangitan, at isang bagay na hugis disk ang biglang huminto sa ere. Hindi sana ito mapapansin ni Terence kung hindi dahil sa bakas ng apoy na iniwan nito.
Isang lumilipad na platito. Ang sentro. Hindi inaasahan ni Terence na makikita niya ang lumilipad na platito sa gitna. Bagamat ang disk ni Jenny ay replika rin ng central disk, iba pa rin ang panlabas na anyo. Nihalata ni Terence na ang nasa itaas ay ang central disk. Pagdating pa lang ng lumilipad na platito, nagpakawala ito ng isang sinag ng itim na liwanag, na lumipad balik-balik sa dilim. Dahil magkakatulad ang mga kulay, halos hindi maramdaman ang presensya ng alon ng liwanag. Hindi niya alam kung para saan ang itim na ilaw, pero alam ni Terence na kinokolekta ng Central ang mga gene ng lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. Hindi naman sa hindi ito nangyari dati, at si Terence ay natalo na rin noon. Siyempre, agad siyang makakaisip ng ganitong hula. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Terence ang kanyang kamay at nagpaputok ng isang super Pillfire missile. Ito ay isang atake na inihanda niya kanina, at hindi niya ito ginamit sa mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. Perpekto ito para sa lumilipad na platito sa gitna. Sa paglipas ng panahon, ang super Pillfire missile na ito ay nasa limitasyon na ni Terence. Hindi biro ang bilis. Sa isang kisap mata, tinamaan ng super Pillfire missile ang target. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, nabutas ang buong flying saucer at sumabog. Napanganga si Terence. Napakababasadyan ba ng lumilipad na platito na ito? Napakadaling nawasak ang lumilipad na platito, medyo nagulat si Terence. Marami na siyang inihandang ultimate skills, pero hindi na niya kailangang gamitin ang mga iyon, isa itong soul attack. Sayang lang ang damdamin. Sa sandaling iyon, isang figure ang lumabas mula sa lumilipad na platito at sumugod kay Terence na parang bulalakaw. Ang taong ito ay nakabalot ng buo sa isang bagay na katulad ng isang biochemical suit. Medyo kamukha niya ang isang biochemical warrior sa mga pelikula. Marahil ay natatakot siya sa nakal-alasong hamog dito, kaya kumpleto ang kanyang armas. Hindi nagpigil si Terence at pinakawalan ang lahat ng mga atakeng inihanda niya, kailangan niya ng mapaglalabasan ng kanyang galit. Sa gitna ng patuloy na pagsabog, ang lalaking nakasuot ng hazmat suit ay walang pag-aalinlangang nalampasan ang lahat ng pag-atake at nakarating sa harap ni Terence. Kung tungkol naman sa nakapalibot na mga langgam na lumalamon ng liwanag, hindi nila binigyang pansin ang labanan at patuloy na ibinaon ang kanilang mga sarili sa kasiyahan ng pananakit sa isa't isa. Terence, gusto mo na bang mamatay? Inaatake na naman nila ang mga barko natin. Isang galit na boses ang nagmula sa nakasuot ng hazmat suit. Mahina ang boses nito, pero pamilyar ito kay Terence. Parang matagal ko na siyang kakilala. Ha? Matagal ko ng kaibigan yan. Paano ko malalaman kung sino ka kung hindi mo man lang sinabi sa akin? Sumulyap si Terence sa helmet, hindi niya makikilala ang boses kung hindi niya ito maririnig. At ano nga ulit ang sinabi mo? Gusto niya talagang kondenahin ang isang tao, pero wala namang dahilan. Nakikipaglaban ako hanggang kamatayan dito, at sumulpot ka sa lugar ng labanan ng walang tunog. Sino ang nakakaalam kung nandito ka para palihim na atakihin ako? Hindi ba ako ang pwedeng unang kumilos? Nawala nang masabi ang lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan, ngunit agad siyang nakaisip ng dahilan. Sa Sky Class Island, ang mga taong may flying saucer lang ay kakampi mo o sa amin. Huwag mong sabihin na aatakihin mo ang sarili mong mga tao. Kaya sinasadya mong inatake ang flying saucer ko. Tayo ay mga kakampi, paano mo nalaman na wala ako rito para tulungan ka? Nandito ka para suportahan ako. Huwag mo akong tanungin kung naniniwala ako o hindi, sabihin mo lang kung naniniwala ka o hindi. Tumawa ng may paghamak si Terence. Isa pa, ito ba ang Sky Class Island? Tayo lang ang may mga flying saucer sa Sky Class Island, masisiguro mo ba na mayroon din nito ang ibang lugar? Muling nawala ng malay ang lalaking nakasuot ng abuhing sombrero. Para siyang nahirapang huminga, hindi talaga ito Sky Class Island. Mukhang naidhado siya sa pakikipagtalo kay Terence kamakailan. Kalimutan mo na yan, mapagbigay akong tao at ayokong makipagtalo sa'yo. Kumaway ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan at nagbigay ng magandang tingin. Pagkatapos ay iniba niya ang usapan, bakit kayo nandito? At bakit hindi sila natatakot sa lason dito? Hindi mo ba alam kung bakit ako nandito?
Kumalabog ng malakas ang puso ni Terence habang sinadya niyang tingnan ang lalaki, na para bang kontrolado nito ang lahat. Nakarating sila rito sa pamamagitan ng pag-asa sa teknolohikal na transmisyon na iniwan ng Central sa North Island. Hindi ba talaga ito napansin ng Central? O kaya ba'y nagpakita rito ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan para bantayan siya? Bakit naman kita tatanungin kung alam ko naman ang ginagawa ko? Sumanghal ang lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan at naiinip na sinabi, hindi ba tayo pwedeng mag-usap ng maayos? Sagutin mo na lang ang kahit anong itanong ko. Walang problema, pero kailangan mong sagutin ang kahit anong itanong ko. Kanina pa tayo pabalik-balik. Kumunat ang noo ni Terence habang nagpatuloy, para maipakita ang aking sinseridad, sasagutin ko muna ang iyong tanong. Dapat mong malaman na isa akong doktor, at nagsaliksik ako tungkol sa resistensya sa lason at mga antidote. Walang magagawa sa akin ang maliit na lasong ito. Tumawa ng mahina ang lalaking nakaabong sombrero, na para bang hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Terence. Kilala si Terence bilang isang mahimalang manggagamot sa karaniwang mundo, at alam iyon ng lalaking nakaabong sombrero. Gayunpaman, biro pa rin kung napakahusay ng mga kasanayan sa medisina ni Terence para baliwalain ang lason. Walang pakialam si Terence kung maniwala sa kanya ang lalaki o hindi. Diretso siyang nagtanong pagkatapos niyang sumagot, ikaw na ang sisigot sa tanong. Bakit ka nandito? O anong ginagawa mo rito? Ito ay isang bagong dimensyon na aming natuklasan. Nandito kami para sa mga regular na pagpapatrolya. May problema ba? Humajejek ang lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan at nagpatuloy, kaya nga nagtataka ako, paano ka napunta rito? 7,600 na po. Matalim na tiningnan ni Terence ang kulay abong sombrerong kawayan na nakasuot ng biochemical suit at biglang ngumiti, lahat ng ito ay dahil sa teleportation formation sa center ninyo kaya tayo nakarating dito. Tumigil ang lalaking nakasuot ng abuhing sombrero, halatang hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Terence. Tumawa lang siya ng mahina pagkaraan ng ilang sandali. Natuklasan mo na pala ang teleportation formation sa North Island. Hindi naman masama, para maayos mo ang inabando ng teleportation formation na yan, napakakas mo. Sino ang nagsabing teleportation formation iyon sa North Island? Casual na tanong ni Terence, sinusubukan ang reaksyon ng lalaki. Hindi lang ang North Island ang may teleportation formation sa center mo. Hahaha, hindi mo kailangang sayangin ang oras mo. Ang tanging teleportation formation na makakarating dito ay ang Half Moon Lake sa North Island. Hindi nagpahuli ang lalaking may kulay abong sombrero. Tumawa siya at ikinumpas ang kamay. Kalimutan mo na yan, hindi mahalaga kung paano ka napunta rito. Gusto ko lang makita kung paano ka aalis sa lugar na ito. Baka mamatay ka rito. Salamat sa iyong pag-aalala. Sana ay hindi ka mamatay sa lugar na iyong binuksan. Sumagot si Terence ng may bahagyang ngiti, ngunit iniisip niya ang mga sinabi ng lalaki. Mukhang alam na alam ni Central na pwede siyang pumunta rito, at palihim pa niya itong hinayaan na gawin ang gusto niya. Masyado kang nag-iisip. Mahigit 1 beses o 2 beses na akong nagpatrolya sa lugar na ito. Walang mangyayari sa akin kahit mamatay ka pa. Mayabang na itinaas ng lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan ang kanyang ulo. Bagamat hindi malinaw na makikita ang kanyang ekspresyon dahil sa helmet, maiisip pa rin ang pagmamalaki sa kanyang mukha. Kinokolekta mo ang mga gene ng lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag ngayon lang, di ba? Galit ka ba na ginulo kita? Tanong ni Terence, hindi masyadong nag-isip. Babayaran mo ba ako para sa flying saucer ko? Sandaling tumigil ang lalaking nakasuot ng abuhing sombrero bago siya ngumisi, pero alam ko rin na mahilig ka ng kumilos ng walang kahihiyan, kaya hindi posible na makakuha ka ng kabayaran mula sa iyo. Hindi direktang sumagot ang lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan bagkus ay pinunit ang tanong. May problema nga. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata dahil marami pa siyang nahulaan. Marahil ang teleportation array sa North Island ay sadyang iniwan ni Central para magamit niya. Kung gusto niya itong sirain, pwede niya sanang sirain ng mas lubusan, nang walang iniwang kahit isang bakas. Gayunpaman, ang porma sayo ng teleportasyon sa gitna ay hindi naman gaanong napinsala.
Tila espesyal itong iniwan para ayusin ni Jenny. Para hindi magdulot ng anumang hinala, talagang nagsikap ng husto ang Central. Kaya, malamang sinasadya siyang ipadala rito ng Central, pero ano nga ba ang kanilang layunin? Sinuyod ni Terence ang mga lumilipad na langgam na nananalante pa rin sa kaguluhan, at napagtanto niya na marahil ay gusto ni Wang Li ang naguluhin niya ang mga madilim na demonyong halimaw. Sa ganitong espesyal na kapaligiran, hindi magiging madali ang pagkolekta ng mga gene ng mga Darkness Magical Beast, at mas magiging maganda ang epekto kung gagamitin siya bilang kanyan. Halimbawa, sa liwanag na lumalamon sa lumilipad na pugad ng langgam, maaaring makapasok ang taong nasa gitna, ngunit halos imposibleng makalabas. Kung hindi niya banihag ang reyna ng langgam, matagal na sana siyang nauwi sa wala. Walang magagawa si Central sa mga mahiwagang halimaw ng kadiliman tulad ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, kaya makatuwiran lang na sadyang akitin nila siya rito. Gayunpaman, makikinabang sila sa buhay o kamatayan niya. Ang ganda naman ng plano. Parang kidlat na lumipad sa isipan ni Terence ang lahat, hindi siya 100% sigurado, pero sinasabi ng kanyang likas na ugali na malapit na siya. Ang lakas ng loob mo pa ring pag-usapan ang kabayaran sa UFO, hindi ba't nilinaw mo na? Malalim ang iniisip ni Terence, pero wala siyang pakialam. Kung gusto mong kolektahin ang mga gene ng lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag, magandang pagkakataon ito. Bilisan mo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Kalimutan mo na yan, sanggal ng lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan. Magkakampi tayo, at matagal na tayong magkaibigan. Hindi kita sisisihin sa pagkawala ng lumilipad na platito. Dahil matagal na tayong magkaibigan, hindi nakakatuwa na magtago ka. Kahit papaano ay hayaan mo akong makita ang tunay mong anyo. Sabi ni Terence habang inaabot ang hood ng sombrero. Kung magkikita tayo sa daan sa hinaharap, hindi na tayo magiging magkakilala. Nagulat ang lalaking nakasuot ng abuhing sombrero at mabilis na umiwas, bahagyamang naiwasan ang palad ni Terence. Terence, anong ginagawa mo? May nakalalasong hamog kahit saan. Kapag nalantad ako sa hangin, mamamatay ako agad dahil sa lason. Ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan ay nagpakita ng pagtatanggol at galit na sumigaw sa mahinang boses, kung gagawin mo ulit ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Bakit ba ang kuripot mo? Nakatingin lang ako sa mukha mo. Paano naging ganoon kadali ang mamatay sa lason? Huwag mong kalimutan na may kasama ka pang miracle doctor, hindi ka mamamatay. Nagkibit balikat lang si Terence at umtake ulit, huwag kang mag-alala, isang tingin lang ay sapat na. Dahil sa lakas ng lalaking nakasuot ng abuhing sombrero, gaano man kalakas ang lason, hindi siya agad mamamatay, kaya puro kalokohan ang sinabi niya. Siyempre, kung kaya niya talagang lasunin ang lalaki hanggang sa mamatay, hindi mag-aatubiling gawin iyon ni Terence. Tungkol naman sa mahimalang paggamot ng doktor, isa lamang itong salita, hindi iyon umiiral. Bahagya lamang umiwas ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan ng ilang beses, na para bang may pag-aalinlangan siya. Wala siyang balak gumanti at tanging ang buong lakas niya lamang ang ipinagtanggol. Gayunpaman, napapaligiran siya ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. Bagamat nasa kaguluhan siya, kung papasok siya, maaaring maakit siya sa panloob na labanan ng mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag at matapos. Kaya naman, ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan ay medyo nabigla. Nang makita niyang hindi niya ito magawa, itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang isa pang sasakyang panghimpapawid, na lumipad pataas na parang kidlat. Terence, wala akong pakialam sa'yo, mag-isa ka na lang ngayon. Pagkatapos sumakay sa airship, ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan ay tumingin sa ibaba mula sa itaas at ngumisi, kung patuloy mo akong aatakihin, ituturing ko itong isang ganap na digmaan. Kalmado ang kanyang mga salita, ngunit hindi may kakaila ang banta sa kanyang puso. Ang tinatawag na all-out war ay nangangahulugan na gagawin ng Central ang lahat ng makakaya niya at haharapin ang lahat may kaugnayan kay Terence. Sa kasalukuyang kalagayan ni Terence, hindi niya man lang maprotektahan ang sarili niya, wala talaga siyang kayang protektahan. Binabantaan mo ba ako? Nanlamig ang mga mata ni Terence habang nakatitig sa lalaki. Gusto mo bang subukan?
Sa totoo lang, medyo natakot si Terence na baka atakihin ni Central ang mga taong nakapaligid sa kanya nang walang pakialam. Pero sa oras na ito, hindi talaga siya maaaring umatras, at lalo na't hindi niya maaaring hayaang makita ng lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan ang takot sa kanyang puso. Kapag naunawaan na siya ng lalaking may kulay abong sombrerong kawayan, marahil ang casual niyang sinabi ay magiging isang tunay na aksyon. Kung gusto mong subukan, halika't salakayin mo ako. Hindi umatras ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan. Malamig niyang sinabi, sumakay ka at malalaman mo ang kahihinatnan. Tumigil ang lalaki, nagtama ang mga mata nila ni Terence ng 12 segundo bago nagpatuloy, kalimutan mo na yan, abala ako at wala akong oras para sayo. Aalis muna ako. Magkikita tayong muli. Matapos iwagayway ang kamay, hindi na hinintay ng lalaki ang sagot ni Terence. Sumakay siya sa airship at nilisan ang lugar, kumuha ng ilang lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.